Hello 30s! Marami sa inyo maaaring manibago dito sa ating background ngayon. This is the first time na meron tayong on-site na story. And for this, gusto ko tingnan nyo yung mga nasa paligid ko at ano sa tingin nyo yung kakaiba dito. Anyway, bago natin umpisahan yung kwento natin, gusto ko lang sabihin na kaya nasa labas tayo dahil nagta-travel na rin po ako at meron na tayong travel channel kung saan lumilibot tayo kung saan-saang mga sulok ng mundo. Ine-explore ko po ito kasi may time sa buhay ko na gusto ko nang tapusin ng lahat. Ang casual lang po, no, pasensya na. Pero this is the first time na gusto kong mabuhay. Kaya samahan niyo ako dun sa channel na yon. Nandito tayo sa Thailand. Ang dami ko pong pinuntahan. Sobrang emotional ko po. Ang daming nangyayari. So punta na kayo doon. Lalagay ko yung link sa ilalim. At umpisahan na natin ang ating kwento ngayong gabi. Nakita nyo na ba? Kung ano yung sinasabi kong parang kakaiba sa mga nasa paligid natin ngayon, meron bang pupukaw ng atensyon ninyo? Kung makikita nyo, parang temple dito or palace dito sa likod ko. Sa tabi nito, meron kang makikita parang poste or yung bang akala mo Torii Gate ng Japan. Kung familiar kayo doon. Kasi yun din yung akala ko nung first time na nakita ko siya. However, the first time na pumunta ako dito nung isang araw, meron akong kaibigan na nagsabi sa akin, isa siyang Thai local. Sabi niya, ha? Hindi yan Torii Gate. Swing yan. Sabi ko ako, ha? This? A swing? Paano nangyari yun? Nagulat ako kasi, hindi ba parang ang taas-taas niyan? At nagulat na lang ako sa dinagdag niya pang impormasyon kasi tinanong niya sa akin, alam ko daw ba na etong lupa or may parang bilog dito, ipapakita ko sa inyo, no, sa ilalim nitong swing na to, no. Sabi niya, may usap-usapan daw na puro bangkay ng mga namatay yung ilalim nito. Marami din daw mga usap-usapan na merong mga nagpapakita dito lalong-lalo na paggabi at madilim na. 30s, sana ready kayong ngayong gabi at samahan ninyo ko sa ating kauna-unahang lakbay kwento. Nandito tayo ngayon sa Phra Nakhon District ng Bangkok at ang pag-uusapan natin ay itong Bangkok Giant Swing o mas kilala ng mga lokal birang Sao Ching Cha. Ang Sao Ching Cha ay isang 69.4 feet na swing-shaped at religious structure. At isa itong prominenteng landmark dito sa Thailand. Ang dami ko rin mga nakakasamang mga locals dito. Medyo tanghali lang ngayon. Medyo mainit. Kaya wala akong masyadong kasama. Dito na rin yung pinili kong oras para pumunta dito para hindi masyadong nakakahiya magkwento dito. Anyway, nakatayo ito sa harapan ng Wat Sutat. Dati raw itong ginagamit sa tradisyonal na Brahmin ceremony. At ngayon ay isa na ngang notable na tourist attraction dito. Ito rin ay direktang nakatayo katabi ng Dewastan o yung Dewastan Bothpram o the Abode of the Gods. Ito ang Royal Brahmin Office ng Thai Royal Court. Ngayon, alam kong nagtatanong na kayo, yung ilan sa inyo, may mga kuya klaro may mga nagsuswing po ba dyan? Yun din yung tinatanong ko. At paano sila nagsuswing dyan, di ba? Para malaman natin yan, kailangan na pag-usapan muna natin, ano ba yung history nitong istrukturang to? Ano ba yung nangyayari dito? Kung titignan nyo 30s, napakaganda nitong giant swing. Nakataas ang dalawang pulang poste na parang mga higante, no, na nagbabantay sa lungsod na ito. Gusto ko na i-envision nyo siya, no, bilang isang entity. Kasi dyan tayo papunta mamaya. Sa umaga, tumatama ang araw dito at nagiging kulay ginto ang kahoy. Sa gabi naman, parang
multong nakatayo sa gitna ng plaza. Pero payapa ito na para bang nagmamasid. Ang daming mga turista, ang daming mga nagngingitian, ang daming mga kamera na kumukuha ng mga larawan at footages dito. Parang ordinaryong landmark lang talaga. Pero baka rin hindi. Pag-usapan natin. Kasi sa likod ng kagandahan nito, may kasaysayan daw ito ng dugo at ilang mga dilubyo. Dito mismo sa ilalim ng 2 poste, ilang kalalakihan ang mga umakyat daw noon para sa seremonya na pag-uusapan natin mamaya. At itong mga seremonyang ito maaaring magtapos sa may mga nadudulas, may mga nababagok, may mga namamatay. At sabi nga ng mga matatanda, bawat trahedya raw na nangyari dito ay nag-iiwan ng madilim na bakas. Kaya alam nyo kung iikot ka dito mag-isa, maririnig mo lang dapat ang tunog ng trapiko na naririnig natin ngayon at yung mga paa o yabag ng mga turista. Pero minsan, sabi nung iba, meron daw mga kaluskos na parang wala namang pinanggagalingan. Parang may mga nagmamadaling paa kahit matagal nang walang umaakyat dito Minsan, bigla na lang daw may mga kinikilabutan, bigla naglalamig, kahit tirik pa ang araw. At kapag tumingin ka sa taas, sa tuktok ng pulang poste, may pakiramdam na parang may nakasilip din sa mga mata mo. Ganyan ang giant swing. Maganda, makasaysayan, pero kung pakikinggan mo ng mabuti, meron talaga itong kwentong gustong sabihin mula sa katahimikan. The History of Sao Chincha. Ang giant swing na ito ay kinonstruct noong 1784 pa sa harap ng Dewastan Shrine ni King Rama I. Nung reign ni King Rama II, tinigil nila yung mga seremonyas kasi nasira daw ito ng isang kidlat. Tinamaan siya. And magta-time jump lang din tayo to 1920, nirenovate ito at nilagay kung saan ito ngayon, kung saan siya nakikita dyan ngayon, para gumawa daw ng isang gas plant. At noong 1935 naman, matagal-tagal na, nag-umpisa na ulit yung mga seremonyas dito. Pero ipinatigil na naman. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Tinigil na nila yung mga seremonyas na yan. Alam niyo kung bakit? Dahil napakaraming tao, totoo, na merong mga nangangamatay nga dahil dito. Tingnan nyo na lang, di ba? Alam nyo, isa talaga sa napapaisip ako kung paano nagsuswing? Ano nangyayari? Paano sila umaakyat dyan? And it doesn't take much of our imagination to know na delikado talaga siya, di ba? Napakarami ang mga naging usap-usapan at pagbabago sa swing na to. Yung mga pagkasira, reconstruction, but ultimately in 2005, itong giant swing pinopose bilang isang World Heritage Site. So ito na ang pag-uusapan natin. Ang napakadelikadong seremonya na nangyayari dito. Ito na siguro yung pinaka nakaka-curious dito. Ano ba yung ginagawa nila sa mga seremonyas na yan? Gusto kong tingnan yung maigi yung mga larawan and even the footages online. Grabe! Kung saan makikita natin na hindi lang pala bastang ordinaryong pag-swing yung nagaganap. Hindi lang yung ganun, di ba? Yung kunyari may bata, tas ginagano na, inaangat-angat lang. At hindi lang isa ang nakasakay, kung hindi umaabot pa ng 2, 3, 4, para lang paandarin itong swing na ito. Alam mo, para kang nanonood ng isang performance ng Cirque du Soleil. Sa totoo lang, nung una kong makita yung mga larawan, hindi siya mukhang swing. Hindi siya swing. Although, technically speaking, yung swing na nagba-back and forth siya na gano'n, no? Pero para siyang rides na makikita natin doon sa katulad ng Star City, yung something surfer. Kung alam niyo, gano'n yung itsura niya sa akin. Wala itong mga safety measures. Mano-mano ang pagpapagalaw dito. Sa seremonyas, pinapaswing daw nila ito ng pataas hanggang sa meron silang maabot na parang bag o lalagyan. Itong bag daw na ito ay naglalaman ng pera or ng ginto at nakasuspend ito ng 15 meters mula sa lupa. Napakataas, di ba? At kung sino man daw, mamaya titingnan natin, ang makakakuha nito pwedeng iuwi etong ginto na ito. Kung ikaw imagine mo na lang
bibisita ka ng Thailand, tas may seremonya sila dito. Hala, pwedeng kunin yung ginto. Sasali ka ba sa kanila? Para kang biglang nakapasok sa isang TV challenge na may papremyo. Pero malaki ang chance na ikamatay mo yung pagsasalihan mo. At sabi nila, marami daw talagang namamatay at totoo nga ang mga balita na ang lupang inaapakan ko ngayon halos sementeryo na ng iilang mga namatay dahil sa swing na nakikita nyo ngayon. Sabi nila itong swing daw na ito isa lamang no, sa ginaganapan ng 12 royal ceremonies na isinasagawa kada buwan ng Thai lunar calendar. At ito raw ay isinasagawa sa unang lunar month. Ayon sa ancient Hindu epic, pagkatapos raw gawin ni Brahma ang mundo, ito malalaman na natin yung storya, pinuntahan siya ni Shiva at ipinagkatiwala dito ang mundo. At nang pumunta si Shiva dito sa mundo, may mga naga serpents. Pakita, ang ganda ng story. Itong mga naga serpents, binalot nila yung mga kabundukan para panatilihin yung kinalalagyan ng ating mundo. So parang matapos maging solido, medyo matigas na yung mundo, etong mga naga ay pumunta naman sa mga karagatan para mag-celebrate. So bakit ko kinukwento to? Etong storya na to. Kasi basically speaking, ito raw seremonyas na nangyayari dito, parang reenactment nitong lore o legend na ito. Yung mga pillar, yan dito, ay rumerepresenta sa mga kabundukan. Tapos yung bilog sa ilalim, sa base ng swing, ay nagre-representa sa mundo at mga karagatan. So ito kung makikita po natin, no, minamaniobra itong swing ng mga tinatawag na naliwan o mga kalalakihan na nakasuot ng mga headdress para magmukha sila na mga naga. Ayun. So pag akyat nila doon sa board, magkakaroon sila ng endurance test of the earth at isuswing na nila ng pataas nga, ng pataas hanggang sa gaya nga ng binanggit ko sa inyo kanina, magiging mataas ito enough para makuha nila yung parang bag dito na merong ginto na nakalagay doon sa nakahiwalay naman na bamboo pole. Pakita natin yan, may mga footages or may mga animations na nagpapakita kung ano yun nangyayari dito. Napakaganda. Para lang din mas ma-envision ninyo. Tignan natin ulit isa-isa yung mga roles dito. So yung mga naliwan, yung mga lalaki doon sa board ng swing, isa sila sa may mga roles sa ceremony, yung kansakon na parang metallic bowl, lalagyan ng tubig na nagre-representa sa karagatan. Ang Praya Yuan Chingcha o yung Lord who stands the swing, siya yung gumaganap bilang si Lord Shiva. Kagaya lang din ng sa atin, kung hindi ako nagkakamali just from the top of my mind, di ba meron tayong mga festival kings or festival queens na parang sila yung bida, gana, di ba? Sila yung nagli-lead. I think yung Freya Yuan Chingcha, yung parang festival king, parang ganon. Anyway, pagkatapos raw ng buong seremonyas, magpa-perform ng isang sayaw yung mga naliwan. Gumagamit raw sila ng mga animal horns. Tapos, ini-scoop nila daw yung mga tubig dun sa kansakon na ini-sprinkle naman nila sa mga manonood. So, note lang din natin na itong mga naliwan, may translation na for men. Kung makikita nyo sa pictures, yung seremonyas ay nagre-require ng 3 boards, no? Ibig sabihin na kung apatan yan, merong 12 naliwan performers na maaaring malaglag. Ayan na, balik na tayo sa mga nangangamatay. Maaaring malaglag mula sa swing na ito. Hindi ko alam kung bakit apat no? Apat, pero alam ko parang may ano din yun parang may technicalities din. Alam nyo, sabi sa mga kwento, grabe raw yung sabihin na natin parang enjoyment or parang excitement pag nangyayari itong festival. Talagang dinudumog talaga sila ng mga tao kung saan-saan galing Thailand. Especially dahil di ba pag buwis buhay, yung hilig-hilig talaga nating manood, may thrill panoorin, wala pa namang internet doon. So parang yun na lang din yung social life ng mga tao, di ba? Mahal daw yung gastos at sabi ko nga, may mga naliwans na namatay dahil sa mga seremonyas na ito. Kaya nga pinahinto na siya, di ba? Pero magsasalin-salin pa rin ang kwentuhan tungkol dito. Which brings us to the next part of our story. Itong horror story, no? Or yung conspiracy theory. Ito I just want you to know na kwento-kwentuhan lang to. Conspiracy theory lang to. Sabihin na lang natin ng mga folk stories, na mga sabi-sabi.
Ito kasi yung personal na naikwento sa akin nung kaibigan kong Thai na nabanggit ko sa inyo kanina. Marami raw, especially yung mga nakakatanda, di ba? Mga naniniwala po talaga sa mga folk stories na dahil nga delikado yung seremonyas, palaging merong mga namamatay dito. Kumbaga bawat taon, sabi nila, lagi daw talagang may nalalaglag. It is true, according to experts, no, yung mga historians na syempre, meron talagang may mga nadidisgrasya. That is a fact. Dahil dyan sa fact na yan, mag-uumpisa yung mga chismisan na may mga nilibing daw sa ilalim. Pagkamatay daw, dyan na daw nilalagay sa ilalim. At dahil doon, syempre, hindi na mawawala yung mga ghost stories mula sa locals. Alam niyo, gusto ko silang tanungin kung meron silang nakikita. However, sayang hindi ako marunong mag-Thai. Pero mag-ingat-ingat lang din kayo ha. Buti na lang tanghali ako nag-film dito. What if bigla kayo may nakita dyan sa paligid? Very similar lang din sa atin sa Pilipinas, di ba? Lagi tayo may mga kwento na yung mga ospital, ganyan. May mga nagmumulto or yung mga paaralan sa atin. Di ba lagi nating sinasabi na mga dating sementeryo. Alam niyo na yung mga ganyang klaseng kwento na binabanggit ko. However, itong Sao Ching Cha, meron kasing isang solid na backstory. So hindi malabo na marami yung talagang mag-iisip na meron talaga. So sa tingin nyo, isang araw kaya ay bubuksan nilang ulit itong Sao Ching Cha at ang mga seremonyas na kaakibat nito. Third is, dito na nagtatapos ang isang gabi ng alamat at mga anino. Dito mismo sa Giant Swing, isang lugar na dati puno ng mga sigawan, hiyawan, mga pagdadasal at kaba, habang umaakyat ang mga kalalakihan sa ere, sinusubukang abutin ang isang prosisyong literal na nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa bawat taon na maaari ay merong nahuhulog at namamatay, may mga nasusugatan, mas lalo lumalakas yung mga pagkaluskos sa paligid. Mas lumalalim ang mga kwentong nagpaparamdam pa rin sila hanggang sa ngayon. May mga naglalakad daw dito ganon, kahit sila lang naman dapat ang tao sa plaza. May mga nakakakita daw ng mga anino na lumalampas sa gilid ng swing. Parang may mga nagsiswing daw sa sahig. Nakakatakot yun. Pero pagtingin nila, wala naman daw tao. At minsan, thirdies, may mga dumadaan na napapahinto na parang may malamig na hangin na unang dumadampi sa kanilang mga batok bago ang kanilang mga muka. Yung tibong nagpaparamdam na hindi ka nag-iisa. May kasama ka. At kapag naisip mo na ang mga espiritong ito ay maaaring mga kaluluwang sumubok, sumugal at hindi na nakauwi, mapapaisip ka talaga, mali ba na itigil ang tradisyong ito? O tama lang bang itigil ang isang ritual na lumalaban sa mismong natural na instinct ng tao ang mabuhay? Sa totoo lang, thirdies ha, minsan ang tapang ng kultura ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya nating isugal. Kung hindi kung gaano tayo kagaling magpahalaga ng buhay. Ayun ay sa akin lamang po, no? At kung ang pagbawakas ng tradisyon ang tanging paraan para wala ng kaluluwa na maglakad pauwi tuwing gabi, siguro yun ang tamang desisyon. At yun din naman ang naging desisyon nila dito. Pero kayo, tatanungin ko kayo, kung ikaw ang pamunuan ng Thailand, hahayaan mo bang bumalik ang isang magandang, actually, maganda naman siya and fun tradition, no? O mas pipiliin mong maging isa na lang itong alamat para sa kaligtasan ng lahat? Ayan, thirdies ha, sana nag-enjoy kayo. Next time, gagawin nating mas nakakatakot pa. Eto yung testing ko lang naman kung ma-enjoy ninyo. So huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe at notification bell. At punta po kayo sa aking travel channel. Ilalagay ko po sa baba. I'm having the time of my life and I'm gonna show you a side of me that I don't normally show my viewers. So, ito na yung question of the day natin. Tayo ba ha? Pabalik tayo sa Pilipinas. Meron tayong mga tradisyon na sa tingin mo ay delikado at dapat na nating itigil? Comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.